tayo po na mga believers, we're so excited sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. At yung mga signs na nangyari noon at nangyayari ngayon, ay isa po ito sa kaganapan at katuparan ng mga pangako ng ating pong Panginoon. And of course, kapag nakikita po natin ito, nagkakaroon po tayo ng mas masiglang paglilingkod at mas masayang pananampalataya. Amin po ba? Sa mga tao na wala pa po kay Jesus Christ, para sa kanila, ito po isang nakakatakot at nakaka-stress na mga pangyayari. Pero sa atin na mga mananampalataya, of course, sapagkat mayroon pong pangako ang ating pong Panginoon na before na dumating pong Great Tribulation, ay mayroon pong unang pagliligtas na gagawin ang ating pong Panginoon. At yun nga po ang pinag-aralan po natin last week, mga minamahal kong kapatid. And, yan. So ngayon, tatalakayin po natin yung third part nito. Okay? And this is about religious and spiritual conflicts from verses 9 to 14 and from verses 23 to 28. This is about religious and spiritual conflicts. Pag sinabi pong religious and spiritual conflicts, magkakaroon po ng kalantaran or paglalantad at paghahayag ang mga bulaang propeta, ang mga false messiahs, at magkakaroon po ng persecutions ang mga mananampalataya at ang mga Kristiyano na nabubuhay sa iba't ibang sulok ng mundo, mga minamahal kong kapatid. At pag-aralan po natin kung ito po ba ay nangyayari na po sa ating pong panahon. Ang warning po dito ng ating Panginoon kapag nangyayari na po yung mga bagay na ito, ay kinakailangang maging aware po tayo at wag po tayong padadaya. Okay? Be aware and not to be deceived. Okay, dahil sinasabi po ng ating pong Panginoon na pagdating po ng mga false teachers, false prophets, marami po ang mga madideceive ng mga bulaang ito. So kinakailangan tayo pong mga mananampalataya ay firm po tayo sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Number one is the persecution of the Christians, according to verses 9 to 10. Can we read these passages in the scripture? The persecution of Christians. It says here, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Next verse. In verse 10 says, at that time many will turn away from their faith and will betray and hate each other. Alright? So ano po ba yung makikita po natin? Sa verses 9 and 10, this is about extreme and severe persecution. Na mangyayari sa mga mananampalataya. Well, nangyari na po ito nung unang panahon, kahit nung mga panahon po ng mga apostles, talagang na-persecute po sila kahit saan po sila pumuntang lugar. Sila po ikangay naging strangers sa mundong ito. But sa mga huling araw, makikita po natin na mas magiging severe at mas magiging extreme ang persecutions na mararanasan ng mga mananampalataya. Dahil actually, mga minamahal kong kapatid, kapag nabasa po natin yung iba't ibang mga confessions ng iba't ibang mga religion, especially ang Islam, isa po doon sa kanila pong paniniwala na bago po dumating ang paghuhukom, ay kinakailangan masakop muna ng Islam ang buong mundo. Isa po sa makikita po natin doon sa kanila pong pananampalataya, na mahalaga ang pagsakop po ng Islam sa buong mundo. Bago dumating po yung tinatawag po nilang araw ng paghuhukom. And of course, nangyayari po ito sa iba't ibang bansa. Pero dito sa atin, medyo may kaluwagan pa po tayo sa ating pong pananampalataya. Pero pagdating po ng araw, sa close end talaga ng tinatawag pong Great Tribulation period, mas magiging extreme ang persecutions na ito dahil malalantad ang Antichrist. At kapag malantad po ang Antichrist, so magkakaroon po siya ng decree. Magkakaroon po siya ng kautusan na siya ang dapat sambahin.
siyang dapat paglingkuran ng mga tao. Kaya papasukin niya po ang templo, yung tinatawag pong third temple. At iluluklok niya po ang kanyang sarili doon para sambahin ng mga tao. So sa mga panahong iyan ay magiging severe at magiging extreme ang persecutions, mga minamahal kong kapatid. Ano ho? According to verses 9 and 10. And if we go back to these verses, mga minamahal kong kapatid, ganito ang sinasabi ng Bible. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated of all nations because of me. Next verse, in verse 10, at that time many will turn away from their faith. So sa mga panahong iyon, maraming tatalikod sa kanila pong pananampalataya. Okay? Actually, yung sinasabi po dyan, mga minamahal kong kapatid, sa talatang yan ng Matthew chapter 24, verse 10, ay may similarity po ito, yung tinatawag pong parallel, na verse po sa Bible, mga minamahal kong kapatid, at gusto ko pong basahin po ito sa inyo. Ito pong parallel na ito ng propesya po sa talatang yan. Dito po sa chapter 2 verse 3. Okay. Chapter 2 verse 3 it says, let no one deceive you by any means, for that day shall not come. Ano po yung that day shall not come? Yung tinatawag pong Antichrist. Yung paghahayag ng Antichrist, yung kahayagan at kalantaran ng Antichrist. Ang sabi po diyan, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed. Sino po ba yung man of sin? Yun na po yung tinatawag po, yung pinag-aralan po natin last week, yung tinatawag na abomination of desolation. Okay? Yung kalapastangan ng walang pangalawa. Okay? So ang sabi po diyan, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Tawag po sa kanya is the son of perdition. So bago po ma-revealed yung Antichrist, yung man of sin, mayroon pong sinasabi po diyan, except there come a falling away first. Yung salita pong falling away first, mga minamahal, is came from the word apostasia. Ang ibig sabihin ng apostasia is to depart or remove. Ano ho? Ito po yung pag-alis at pagtalikod ng maraming mananampalataya. Okay? Kaya pag pinag-usapan po natin yung word na apostasy sa Bible, ang ibig sabihin nun, yung mga nakarinig ng katotohanan, yung mga nakarinig ng salita ng Diyos, and then tumalikod sila at nagbalik sa kanilang dating kasalanan, sa kanilang sa kanilang kapahamakan. Mga minamahal kong kapatid, Yun yung sinasabi po ng Bible, na mayroon pong magyayaring falling away first. Exactly, mga minamahal kong kapatid, sa sinasabi po ng propesya ng ating pong Panginoon sa Matthew chapter 24, verse 10. Balikan nga po natin yung verse 10. Ang sabi po dyan, at that time, many will turn away from the faith. Ang word na ginamit dito is the word many. So karamihan ay tatalikod sa kanila pong pananampalataya at ipagkakanulo ang isa't isa. Pagka ang approach na ginamit po natin sa interpretation na ito is the historical approach. Ang kanilang magiging interpretation po rito, nangyari po yung pagtalikod or maramihang pagtalikod sa pananampalataya nung panahon ni Constantine. Dahil before Constantine, ang mga Kristiyano ay faithful na nananampalataya sa ating Panginoon at naglilingkod sa Diyos kahit sa gitna ng mga persecutions. Pero nung ma-convert po si Constantine at siya'y naging Kristiyano, so ginamit niya po yung kanyang religion. What I mean, ginamit niya po ang religion para sakupin niya ang buong mundo. At ito po yung tinatawag pong Romanong Katoliko. Pag sinabing Romanong Katoliko, Romanong pang-universal, yung Romanong pang-kalahatan.
dahil hindi po kayang sakupin ni Constantine ang mundo sa pamagitan ng kanyang sword or weapon. So ang ginamit niya po ay ang religion, mga minamahal, at yun po yung Kristyanismo. Ang Kristyanismo, dahil ma-impluwensya na po ng mga panahon na yon, yun ang kanyang ginamit para sakupin ang buong mundo. At yun nga po yung tinatawag pong falling away first or pagtalikod or maramihang pagtalikod sa pananampalataya. Ano ho? Kaya yung pananampalatayang Kristyanismo noon ay naging mix sa tinatawag pong paganism or paganismo, mga minamahal kong kapatid. Hindi na naging pure. What I mean, hindi na naging purong aral at purong gospel galing sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hinaluan na po ito ng iba't ibang klaseng mga katuruan. Kaya yung authoritative of faith ng Roman Catholic ay hindi lamang po yung Bible, but also the traditions and the divine revelations. Yung divine revelations, ito po yung infallibility of the Pope. Ano ho, nakatumbas yung salita ng Pope sa salita po ng Bible. And these three is co-equal. Pero this is what we call the historical approach. Kapag historical, ang ginamit po nating interpretation, mga minamahal kong kapatid. Pero kapag ang ginamit po nating interpretation is the futuristic approach, ibig sabihin, hindi pa po ito nangyayari. Okay. Ibig sabihin, mangyayari pa lamang po ito in the near future. Yung pagtalikod ng maraming mga mananampalataya. Katuparan ng sinasabi po ng verse 10. At that time, many will turn away from their faith and will betray and hate each other. Okay? At yun din pong sinasabi po ng 2 Thessalonians chapter 2, and yung binasa po natin kanina, mga minamahal kong kapatid, ano ho, sa verse 3, na mayroon pong falling away first or apostasya. At yung apostasya na ito ay related or preparation po ito sa paghahayag at pagdating ng tinatawag pong Antichrist. Bago po dumating ang Antichrist, magkakaroon ng extreme and severe persecutions at maraming tatalikod sa kanila pong pananampalataya. Okay? So ang Antichrist ay pinag-aaralan po yan sa Bible School, mga minamahal kong kapatid, ano ho. And may mga close look, ano ho, para makita po natin kung papaano siya kikilos at kung anong gagamitin niyang strategy at kung sino yung person na ito na sinasabi po ng Bible. But anyway, hindi po muna natin yan pag-uusapan ngayon. Baka maging judgmental po tayo. Okay. So, dito po sa mga talatang ito na sinasabi ng Bible, from verses 9 to 10, yung religious and spiritual conflicts is about persecution of Christians. Kaya mapipersecute pa talaga or uusigin po tayo pagdating po ng araw, mga minamahal. Marami na pong mga persecutions na dumating sa Kristyanismo, kahit nung unang panahon pa po, kahit nung panahon ni Voltaire. Si Voltaire ang unang nagkaroon ng printing press, at lahat ng mga lumalabas sa kanyang printing press is against Kristyanismo. Against Christianism. Na mayroon siyang pananaw sa buhay na bago po siya mamatay, lahat ng mga Kristiyano ay mawawala na. Yun ang kanyang misyon sa buhay. Pero bago po mamatay si Voltaire, isang word yung kanyang sinigaw. Sabi po niya, ikaw ay nagtagumpay, Jesus. Ikaw ay nagtagumpay. Okay? So, hindi po siya nagtagumpay. Marami pa pong mga influential persons, powerful personality, kings, and emperor, na nagkaroon ng ganitong klaseng pananaw, na lipulin, ubusin ang mga Kristiyano sa buong mundo. Pero hindi po sila nagtagumpay. Lumipas po sila, nawala po sila, namatay po sila, pati ang kanilang mga kaharian ay nawala na po hanggang ngayon, pero ang ating pong pananampalataya ay nagpapatuloy. Ayon po ba? Then, ang sabi ng Bible sa verse 10, says again, will turn away from faith and will betray and hate each other. Okay? At para sa akin, kung tatanungin niyo po ako, mas katanggap-tanggap, yung tinatawag pong futuristic approach.
pag in-interpret po natin yung mga talatang ito. Okay? Mas katanggap-tanggap. Dahil wala pa naman ang Antichrist. Ano ho? Palihim pa lang siyang kumikilos ngayon. Nandito na siya, palihim pa lang siyang kumikilos, at malalantad po siya kapag nawala na po yung humahadlang sa kanya, mga minamahal kong kapatid. Sa Bible, mayroon pong tinatawag na humahadlang sa Antichrist. Okay. At alam po natin kung sino po ang humahadlang sa kanya. Ito'y walang iba kundi ang church. Okay? 2 Thessalonians chapter 2 and the verse is 7. Ganito ang sinasabi ng Bible. It says, "For the mystery of iniquity doth already work, only he who now will let until he be taken out of the way." Sa Tagalog translation. Sige, basahin po natin sa Tagalog translation. Sabi diyan, "Ngayon pa man, ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan." Sino yan? Yung Antichrist. "At mananatiling ganyan hanggat di naaalis." Sabihin po natin, naaalis. Hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, anong sabi ng verse 8? Okay? Mahahayag na ang suwail. Sino po bang humahadlang sa suwail, sa Antichrist? Of course, ang church. So mayroon pong tinatawag ang Bible na clear na definition or doktrina ang Biblia na bago po malantad ang Antichrist, maaalis muna ang humahadlang. Sabi ng iba, ang maaalis dyan ay ang Holy Spirit. Well, hindi naman maaalis ang Holy Spirit. Mananatili yan kahit sa mga panahon ng tribulation period. At ang pinakamalapit na interpretation, ang maaalis po dito ay walang iba kundi ang kalaban ngayon ng Antikristo ay ang mga mananampalataya, ang church. Amen po ba? So mayroon pong pag-aalis na mangyayari, mga minamahal kong kapatid. And of course, we're blessed na narinig po natin ang mensaheng ito. Dahil kapag naalis na po ang humahadlang kay Suwail or sa Antichrist, saka po siya mag-ooperate, saka po siya magkakaroon ng kalantaran. Amen po ba? Kaya tayong mga Kristyano, sa pamagitan po ng ating prayers, sa pamagitan ng ating intercessory, tinututulan natin na malantad ang kasalanan or kasamaan sa mundong ito. Sa panahon ng ating pong pananalangin, ang ating pong objective sa mga panalangin po natin ay maghari ang ating Diyos saan mang sulok ng mundo. Pero darating ang araw, mawawalan na po ng mga mag-i-intercede. Sapagkat ang sinasabi po ng Bible, mayroon pong pag-aalis. Okay? So, persecution of Christians, according to verses 9 and 10. And then, pagdating po ng verse 12, yung tinatawag pong the increase of lawlessness. Basahin nga po natin yung verse 12. It says, "Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold." This is about lawlessness. Na mag-i-increase, dadami ang mga hindi kumikilala at rumirespeto sa batas. Darami yung mga makasalanan, lawbreaker. Okay? That's why it says here in this particular verse, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. And kapag pinag-aralan po natin, yung panahon po natin ngayon, marami na pong ganitong klaseng mga tao. Mga organizations, mga groups, na walang kinikilalang batas. Of course, related po tayo sa mga nangyayari, sa iba't ibang bansa, mga minamahal kong kapatid, maging dito po sa ating pong bansa, sa ating pong lipunan, na marami pong mga tao talaga
na hindi kumikilala sa batas. Kapag ka nangyari yan, mga minamahal kong kapatid, mag-i-increase yung mga lahat, nanduro na, addiction, mga magnanakaw, mga abusers, mga walang respeto sa kapwa-tao, okay? Hindi kumikilala sa mga otoridad, ano ho? So, domino effect, mga minamahal kong kapatid, ano ho, na mangyayari sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam nyo, naalala ko nung magkaroon ng famine sa isang lugar. I think, isang calamity na nangyari po sa Tacloban after Yolanda. And after Yolanda, ang mga tao ay hindi po, dahil sa gutom at sa hirap ng buhay, halos lahat ng mga establishment na makita mo nilang pwedeng mapakinabangan ay niraransak nila. Okay? Ninanakawan nila. Ano ho? I think, itong tinutukoy po ng verse 12 ay effect po ito ng famine na sinasabi po ng context na magkakaroon ng kagutuman, magkakaroon ng kahirapan sa mga panahon na yan. So mag-i-increase ang lawlessness. Ano ho? According to verse 12. Mga minamahal. So ito, rather in verse 11, the appearance of false prophets. Look at verse 11. Ganito yung sinasabi ng Bible. And many false prophets will appear and deceive many people. Okay? So pag sinabing false prophets, mga minamahal kong kapatid, ay mga bulaang propeta. Mga nagpropropesya, ano ho? Pero hindi naman nagkakaroon ng kaganapan, mga minamahal. Kaya dapat ang ating pong pananampalataya ay laging connected sa Bible. Dahil darating ang araw, mga minamahal kong kapatid, especially yung tinatawag pong false prophet talaga, yung assistant ng Antichrist. Bakit lalakas ang Antichrist, mga minamahal? Sapagkat mayroon po siyang bulaang propeta. At ang bulaang propeta, according to the scripture, ay magpiperform ng signs and wonders. Ano po yung mga signs and wonders na ipiperform ng bulaang propeta? I will give you some examples, mga minamahal kong kapatid, ano dito po sa Bible. Here in the book of Revelation, Revelation chapter 13 verses 14 to the following verses. Then I saw another beast coming out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke like a dragon. Yan. This is just a symbolical. Okay? Sino po ba yung lamb sa Bible? Si Jesus. Sino po bang dragon? Si Satan. Okay? So, yung false prophet na ito, ang sabi dyan, mayroon siyang two horn like a lamb, na kung titingnan mo siya, ay talagang maamo na parang si Jesus Christ. Mayroon siyang authority. Horn in the scripture, nagtutukoy ng authority. Nagtutukoy ng power. Mayroon siyang authority and power na katulad po ni Jesus Christ. Pero yung kanyang salita ay galing sa dragon. Anong ibig sabihin doon? Yung kanyang mga sinasabi ay galing kay Satanas. Okay? So para bagang religious leader ito, mga minamahal kong kapatid. Dahil mayroon po siyang authority, na parang kay Jesus Christ, pero yung kanyang sinasabi ay hindi po galing kay Kristo, galing po kay Satanas. So pwede po, yung false prophet ay isang religious leader. Okay? Ibaba po natin yung pagbasa po natin. Verse 12, ganito po sinasabi po ng verse 12. Okay? Verse 12 it says, ng Revelation chapter 13, come on. He exercised all the authority of the first beast in his behalf and made the earth and its inhabitant worship the first beast. Yan na po, yung Antichrist, na ipag-uutos at sasabihin ng bulaang propeta na ito, na sambahin ninyo ang nilalang na ito, ang halimaw na ito, the Antichrist, whose fatal wound had been healed. Next verse. Okay, in verse 13,
And He performed great and miraculous signs. Look at this, ha? Sabi diyan, He performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven. Ito ha, mag-ingat kayo. Sabi ng Bible. Ano po yung fire sa Bible? Holy Spirit. Magpapababa siya ng apoy galing sa langit. Para bagang kapag ka nagsalita, ang bulaang propetang ito ay parang may Espiritu Santo na galing sa langit. Pero hindi po galing sa langit. Ang sabi diyan, fire came down from heaven to earth in full view of men. Sa paningin lang ng tao. Okay, so madami pong madideceive ang false prophet sa mga panahong yan. Mantakin mo yung kapangyarihan na ipiperform ng false prophet na ito is great and miraculous signs. Na alam naman po natin na ang hinahanap po ng maraming mga tao ngayon ay himala. Di po ba? Kapag kahimala ang pinag-uusapan, talagang kahit saan pupuntahan ng tao. Kahit mahirap at sa palaran, gagawin ng tao. Dahil ang tao ay napakahilig ngayon sa superstitious. Hello? Are you here with me? Amen. Napakahilig sa instant. Instant na kagalingan. Instant na kayamanan. Kaya tingnan mo yung mga taong pumupunta sa iba't ibang mga naghihimalang lugar. Ano yung kanilang objective? Gusto kong yumaman. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Gusto kong gumaling sa aking karamdaman. Ito na po yan. Kapag dumating po ang false prophet, ang sabi ng Bible, he will perform great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Again, sa paningin lang ng tao, pero hindi po ito galing sa Diyos. Deception lamang po yan. At marami pong mga tao talaga na maa-attract sa himala na ito ng bulaang propeta. At ipag-uutos ng bulaang propeta na sambahin ninyo ang Antikristo. Ang Antichrist ay hindi po nangangahulugan na kalaban mismo ni Kristo. Sa ibang word, yung katumbas ng salitang Antichrist ay katulad ni Kristo. Hindi nangangahulugan na talagang kalabang-kalaban ni Jesus Christ. Yung literal na meaning. Kundi nangangahulugan din po ito ng katulad ni Kristo. Katulad ng kanyang kapangyarihan, pero opposite yung kanyang goal and mission. Anong kanyang goal and mission? Dayain ang sangkatauhan. Ibaba po natin, sinasabi po ng verse 14. Sabi po ng verse 14, because of the signs he was given power to do on behalf of the first beast, he deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by sword and yet live. Mag-o-order po siya na ang larawan na ito ay dapat sambahin. At susundin po yan ng mga tao. Again, mga minamahal kong kapatid, kung futuristic po yung ating pong view sa Book of Revelation, so ito po ay paparating pa lang. Ito po ay mangyayari sa panahon na malantad ang Antikristo, ang Antichrist. Sa panahon na ma-reveal ang Antichrist, yung binasa natin talata kanina, sa 2 Thessalonian. At kailan po ma-reveal ang Antichrist? Sa panahon na mawala po at maalis ang lumalaban sa kanya. So, meaning, tayo pong kabilang sa church ay hindi po dapat mag-worry. Hindi po tayo dapat matakot. Dahil bago po mangyari ang mga bagay na yan, mayroon na pong unang kaligtasan na mararanasan ang mga mananampalataya. Yun po yung binasa po natin ng mga nakaraang linggo, pinag-aralan po natin. Mga minamahal kong kapatid, sa 1 Thessalonian. I just want to read again this passage in the scripture, mga minamahal kong kapatid. Sa 1 Thessalonians chapter 4 and the verses 16 to the following, verse 16 to 17. Come on, it says here, okay,
For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Kaya pinaliwanag po natin last week yung word na first. So mayroon pong resurrection, unang resurrection. Kaya ang sabi dyan, and the dead in Christ will rise first. Sino po yung unang bubuhayin? Yung mga Kristiyanong namatay. Mayroon pong first resurrection. At yung mga nabubuhay, anong sabi po ng verse 17? Yung mga nabubuhay sa mga panahong iyon, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds. Yun po yung rapture. From Latin word rapturo. Caught up. Yung pagbaba po ni Jesus Christ ay hindi po siya bababa sa lupa. Nasa cloud lamang po siya. Nasa alapaap lamang po siya. At sasalubungin natin siya. Ang sabi diyan, after that, he who are still alive and are left will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Amen. So napaka-biblical, mga minamahal kong kapatid, ng ating pong pinag-aaralan kapag ginamit po natin at pinag-aaralan po natin yung salita pong rapture. So another, na verse in the scripture. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ganito pong sinasabi ng Bible. 1 Thessalonians chapter 5 and the verse 9. It says, for God did not appoint us to suffer wrath. Yung wrath na tinutukoy po rito, this is about the Great Tribulation period. Ang Great Tribulation period is a 7 years God's wrath. Pagbubuhos ng puot ng Diyos sa mundong ito. So ang sabi ng Bible, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Bago po dumating yung wrath of God, yung 7 years tribulation, ay mayroon pong kaligtasan sa mga hinirang, sa mga mananampalataya. Dahil hindi po tayo tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos para maranasan ang kanyang galit. Pinili tayo ng Diyos para maranasan ang kaligtasan. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Diyos. Okay. Verses 23 to 25 ng Matthew chapter 24. Okay. Appearance of false Christ. False Christ. Kaya pag sinabing antichrist, hindi nangangahulugan na talagang kalaban mismo ni Kristo, yung word. Kundi po pwede pong false Christ. Po pwede siyang mag-disguise as Christ. Okay? Pero hindi po siya si Kristo. Alright, so verses 3 to 23 to 25, it says, that time, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there is He, do not believe it. Sabi ng Bible, huwag kayong maniniwala. Actually, marami pa rin naniniwala hanggang ngayon. Marami nagpapakilala at nagclaim na sila daw si Kristo. Na hindi po tayo dapat madaya. Na kapag mayroong nag-assume na sila yung Kristo, ang ibig sabihin, nasa kanila lang kaligtasan, nasa kanila lang kapatawaran, nasa kanila lang ang pabor ng Diyos, at kapag umalis ka sa kanila, hindi ka na maliligtas. Merong ganyan mga religion, mga minamahal, na isang grupo or isang simbahan na nag-claim na sila lang maliligtas, na kapag umalis ka sa kanila, mapapasaapoy ka na ng impyerno. Kaya yung mga tao doon, takot na takot matiwalag. Pero mayroon pong isang kapatiran na nung matiwalag po siya, naging Kristyano. At ngayon, siya po'y nagpapasalamat na natiwalag po siya. Okay? Alam kong kilala niyo po siya. Absent nga lang po ngayon. Okay. Palakpakan muna natin si Lord. Alright, so, sabi po dyan, mga minamahal kong kapatid, at that time anyone says to you, look, here is the Christ, or there is, He is, do not believe it. Sabi ng Bible, mayroon na talagang period yan. Huwag ka na magtanong, lahat na mag-assume na sila po ang Kristo, or sila si Jesus Christ. Period na yan. Non-negotiable. Huwag ka na makikinig dyan. Sapagkat hindi totoo ang kanyang sinasabi. Okay, verse 24. It says, for false Christs and false prophets will appear and perform great signs, miracles to deceive,
even the elect, if that were possible. Ito ha, tandaan ninyo, mga minamahal kong kapatid. Maging daw sa mga hinirang ay maraming madadaya. Okay? Ako'y naniniwala. Kapag futuristic po yung view ng ating pong pag-i-interpret ng Book of Revelation, yung tinutukoy po ditong elect ay hindi na po yung mga Krisyano, kundi yung mga 144,000 Jewish evangelists according to Revelation chapter 7. Meron pong 144,000 at sila po yung makukonvert during the time of Great Tribulation period. Sila po yung magiging evangelist. Sila po ang uusigin ng Antikristo. Sila po ang ipipersecute, mga minamahal kong kapatid. Okay? Dahil kapag yung mga elect na tinutukoy dito ay mga Krisyano, so hindi po, marami po mga verses na magkakaroon ng rambulan, maglalaban-laban, mga minamahal kong kapatid. Dahil kapag ikaw ay totoong mananampalataya, mayroon kang seal. Hello? Mayroon kang sealyo. Anong seal mo? The Holy Spirit. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 30, mayroon kang seal. Mayroon kang tatak ng Diyos. Amin po ba? Okay, so next verse, in verse 25, it says, verse 25, come on guys, okay, 1, 2, 3, go. See, I have told you ahead of time. Amin po ba? May warning na po si Lord. May paunang warning na po ang ating pong Panginoon na dapat tayong maging aware, mga minamahal. So yun po yung number 3. This is about religious and spiritual conflicts, mga minamahal. And look at another. Okay. Yung application po natin. So the result of this is that many would be misled according to verse 5, according to verse 23 to 25. And according to 1 Timothy chapter 4, beginning from verses 1 to 3. Ganito ang sinasabi ng Bible. Okay. The Spirit clearly says that in latter times, some will abandon the faith. Okay. Sa mga huling araw, maraming iiwanan ang kanilang pananampalataya. And follow deceiving spirits and things taught by demons. Okay? Ano po ba yung doctrine of demons? Ibaba po natin para maging aware po tayo. Verse 2. Such teaching, ito yung kanyang turo ha. Such teaching come through hypocritical liars whose conscience have been seared as with hot iron. Next verse, verse 3. They forbid people to marry. Ano yan? Celibacy. Bawal ng mag-asawa. Okay. Pagpapasok ka ng kumbento. Alright? This is biblical, ha? Ang sabi niya, wala nang kumbento. Ano lang yan? Kumbaga, this is just about paraphrasing. Okay? Paraphrasing lang. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods. Abstain. Bawal kumain pag Biyernes ng karne. Masama yan. Okay? Mga doktrina, kasi yung tinutukoy ng verse 2, ang tawag doon sa King James translation, doctrine of demons. So yung ganito palang aral, ay aral po ito ng mga demonyo. Mga minamahal kong kapatid, ano ho? Which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. Amen. Kapag kaalam po natin ng truth, lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos na mabuti. Kaya nga sa Genesis chapter 1, lahat ng creation ng Panginoon, anong kanyang pronouncement? Anong kanyang declaration? It was good. Amen po ba? Amen. Kaya dapat yung pagkain din na pinagdidibatihan yan. Ano ho? Kung bawal ba yan o masama.
Pag sinabi ng doktor bawal, bawal yan sa doktor. Okay, so depende na po yan sa atin, mga minamahal kong kapatid. Okay. So, yun yung sinasabi po ng mga talata na dapat po nating maunawaan. And it says here, and the love of many will grow cold, according to verse 12 ng Matthew chapter 24. Christians, however, must endure. Sabihin po natin, must endure to the end. Okay? Dapat manatili tayong tapat hanggang sa wakas. Amen po ba? Huwag kang patitinag. Huwag kang tatalikod sa iyong pananampalataya. Amen. Hallelujah. I have 5 minutes left. Tatapusin ko na to. Kasi meron tayong bagong series. Amen. Number 4. The world will be like in the days of Noah. Ito yung matindi ha. Verses 37 to 40. Sa mga huling araw, ang sabi ng Bible, yung mga signs na mangyayari bago dumating si Jesus Christ. Ang mundong ito ay mahahalin tulad sa mga araw ni Noah. Verses 37 to 40. Ganito sinasabi ng Bible. As it was in the days of Noah. Again, I repeat this phrase. As it was in the days of Noah. Katulad nung mga araw ni Noah. Okay? Then, so it will be at the coming of the Son of Man. Ano po yung mga araw na yan nung panahon po ni Noah? Basa. Verse 38. It says, for in the days before the flood, people were eating and drinking and marrying. I repeat again. For this is very telling to us because it is one most evident in our generation. Selfishness will dominate people. They will think of nothing else but to please themselves. Selfishness. At yun yung itinuturo ng mundo ngayon. Kung aware lamang po kayo. Sa Facebook, kapag lagi kang nag-open ng Facebook mo, ang itinuturo ng mundo is about love yourself. Care yourself. Okay? They will think of nothing else but to please themselves. In 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, quickly, it says, but mark this, there will be a terrible times in the last days. Ano yan? Verse 2, people will be lovers of themselves. In the last days, ang sabi ng Bible, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Ito, didiinan ko lang to ha. Maganda pag-usapan natin to ngayon. Okay? Disobedient. Alam niyo po ba, nang isulat po ito ni Pablo kay Timothy, hindi po ganun ang kultura ng mga tao noon, ng mga anak sa kanila pong mga magulang. Okay? At magsalita ka nga lang ng masama laban sa mga magulang mo. Pwede ka ng hatulan ng kamatayan. Again, pwede kang mamatay. Pero ngayon, yung mga... So nabubuhay tayo ngayon sa mga huling araw. Dahil marami pong mga anak na wala ng respeto sa kanila pong mga magulang. Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good. Next verse, verse 4. Okay. Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather lovers of God. Last verse, in verse 5 says, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them. Okay? So be aware, mga minamahal kong kapatid. Mag-ingat po tayo. Dahil sa mga huling araw, yun pong sinasabi ng Bible, darating po yung mga ganitong bagay as the days of Noah. Nang mga tao po nung panahon ni Noe ay makasarili, eating, drinking, marrying, na busy sila sa kanilang sarili, kaya't nawala ng time sa gospel. So sa ating conclusion, meron po tayong mga ilang paalala. Look at our conclusion.
Okay. Sa conclusion po natin, paki-appear. It says, what should we Christian do when in view of this revelation? Number 1, do not be distressed. Kapag nakita po natin na nangyayari na po yung mga bagay na ito, huwag tayong madi-distressed. Okay? These things will happen. And that is the reason Jesus was telling the disciples about them. We must not be surprised that there are earthquakes, tsunamis, famines, wars, di ba? At pag-increase ng mga prices, especially ang oil or langis. Hindi po yan nakapagtataka dahil nasa Bible po yan. So wag kang madi-distressed kapag nakikita mo na mga nangyayari na ito. Ang kinakailangan mo ay i-ready mo ang sarili mo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Maging tapat ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos ng may katapatan. Maging sincere at maging seryoso ka na sa iyong pananampalataya.